Nananawagan ng dagdag sahod ang mga grupo ng government worker. Pero hindi ito pinagbigyan ni Pangulong Noynoy Aquino dahil katatapos lang ng salary standardization. May news ito si Von Aquino. Kasi yung sinasabi nyo, sa GOCC marami hong matataas ang sweldo. Pero yung mga miyembro ho namin, ang bababa ng sweldo. Kaya nga pinapantay-pantay natin, kaya kailangan na tamang batayan eh. At yun yung kumuha nga ng consultant na iparehas lahat ng GOCC. Sa loob ng halos 3 oras, nakipagdialogo si Pangulong Aquino sa mga kinatawan ng iba't ibang labor group sa Malacanang kahapon. Tulad ng dati, isa lang ang kanilang inaasam-asam tuwing Labor Day, aumento sa sahod. Pero tila wala ring bago sa tugon ng gobyerno. Hiling ng mga labor group, taasan ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Giit nila, 4 na taon na raw kasimula nang mataasan ang kanilang sweldo. Gusto ng mga labor group na i-certify as urgent ang panukalang batas ni Senador Antonio Trillanes IV na dagdag sahod sa mga government worker. Pero agad itong binaril ng Pangulo. Wala raw pondo para rito dahil katatapos lang ng salary standardization. Kung magkakaroon daw muli ng dagdag sahod, maapektuhan umano nito ang ekonomiya at tataas ang budget deficit ng gobyerno na makasasama naman sa ating credit ratings. Bukod sa issue ng sahod, idinaing din ng mga manggagawa ang pagtaas ng presyo ng kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Ang hinain ng sektor ng manggagawa, tila sinasalamin din ang pinakabagong Pulse Asia Survey. Bumaba ng 2 puntos ang approval rating ni Pangulong Aquino kaugnay ng pagkontrol nito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. 34% ang hindi umano nasiyahan sa aksyon ng gobyerno, habang 40% ang hindi makapagpasya. Ang mga minimum wage earner tulad ng baristang si Mark, hirap daw na pagkasyahin ang kanyang kinikita. Kulang eh. Umuwi pa ako ng Cavite para sa pamilya ko ganun. So paano mo na pagkakasya yun? Minsan po kasi may binibigyan din ng tip. Pareho rin ang daing ng call center agent na si Grace. Pero yung medyo maliliit yung sahod, para sa akin, kawawa naman. Kasi sa ngayon, ang dami na po kasing tumataas yung kuryente, yung tubig, yung pamasahe. Tapos yun nga, walang dagdag. So talagang kulang na kulang. Kakarampot na sweldo at mataas na presyo ng mga bilihin, dalawa lang ito sa mga pangunahing problema ng mga ordinaryong Pilipinong naghihintay pa rin ng tugon. Von Aquino, GMA News.